Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Kung ikaw ay nakahiga na at naghahanda ng magpahinga, halina't samahan mo ako sa isang payapang paglalakbay ng kwento. Isantabi muna ang mga alalahanin ng araw, huminga ng malalim, at hayaang ang tinig na ito ay magdala sa iyo ng kapayapaan. Ngayong gabi, ating muling balikan ang isang lumang kwento na paborito ng marami. Isang mahiwagang alamat tungkol sa isang ibong ang awit ay nakapagpapagaling at ang paglalakbay ng mga prinsipe upang hanapin ito. At hayaang ang ibong Adarna ang magsilbing gabay tungo sa mahimbing at payapang pagtulog sa isang malayong kaharian na tinatawag na Berbanya. Nakatindig ang isang palasyo na tila hiya sa gitna ng lunti ang mga kabundukan. Ang hangin doon ay malamig, laging may dalang samyo ng sariwang damo at bulaklak. Kapag sumikat ang araw, ang buong kaharian ay kumikinang na tila isang gintong obra. At kapag lumubog naman ang araw, ang kalangitan ay nagiging mapusyaw na kulay kahel at lila. Para bang ang langit mismo'y humahabi ng kumot upang yakapin ang buong bayan bago matulog. Sa palasyong iyon naninirahan ang hari at ang kanyang reyna. Ang hari ay si Haring Fernando, isang pinunong kilala sa kanyang karunungan at katarungan. Matipuno siya noong kanyang kabataan, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin kumupas ang kanyang lakas. Gayunpaman, nanatili ang kanyang kabutihang loob at pagmamahal sa kanyang bayan. Katabi niya ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang babae na may pusong busilak at mapagmahal. Siya ang ilaw ng palasyo, laging nagbibigay ng payo at lakas ng loob sa hari, lalo na sa mga panahong mabigat ang pasanin nito bilang pinuno. Mayroon silang 3 anak na lalaki, si Don Pedro, ang panganay, si Don Diego, ang pangalawa, at si Don Juan, ang bunso. Si Don Pedro ay matikas, palaging maayos ang anyo, at madalas ipinagmamalaki ang kanyang katapangan. Ngunit sa kabila nito, may bahid ng pagkamapaghanap at inggit ang kanyang puso. Si Don Diego naman ay tahimik, hindi palaging nagpapakita ng damdamin. Subalit sa kanyang katahimikan, may halong pagkamakasarili at pangungumpetensya sa kanyang mga kapatid. At ang bunso, si Don Juan, siya ang pinakamapagmahal, may pusong dalisay, at likas na mabait. Sa kabila ng kanyang kabataan, madalas siyang nakikilala dahil sa kanyang kababaang loob. Sa kaharian ng Berbanya, payapa ang lahat. Ang mga tao ay namumuhay ng masagana. Ang mga magsasaka ay nakakangiti habang nagbubungkal ng lupa. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada at ang mga mangangalakal ay masigla sa palengke. Ngunit tulad ng lahat ng kaharian, may darating ding pagsubok na magdudulot ng malaking pagbabago. Dito nagsisimula ang ating kwento, isang kwentong puno ng hiwaga, pagtataksil, pagmamahal, at kapatawaran. Isang kwento na magsisilbing aral sa bawat makikinig bago sila mapahimbing sa kanilang pagtulog. Ngayon, pumikit ka muna sandali at isipin mo ang malawak na kaharian ng Berbanya kung saan magsisimula ang mahiwagang paglalakbay ng mga prinsipe. Dumating ang isang gabing tahimik sa palasyo. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit at ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa mga bintana ng silid ng hari. Ngunit sa halip na mahimbing na pagtulog, si Haring Fernando ay nagising dahil sa isang matinding pananakit ng kanyang dibdib. Siya ay napahawak sa kanyang puso at napaupo sa kanyang higaan na may mabigat na paghinga. Agad na nagising si Reyna Valeriana nang mapansin ang kalagayan ng kanyang asawa. "Mahal na hari, ano ang nangyayari sa iyo?" Bulalas ng Reyna, puno ng pag-aalala. Hindi makapagsalita agad ang hari at tanging marahang ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig.
Mabilis na tumakbo ang reyna upang tawagin ang mga manggagamot ng palasyo. Dumating ang mga albularyo at manggagamot. Dala-dala ang kanilang mga halamang gamot, mga tapal, at mga dasal. Isa-isang sinubukan nila ang lahat ng kanilang kaalaman upang mapawi ang karamdaman ng hari. May naghalo ng mga halamang gamot, may nagdasal ng mga orasyon, at may nagbigay ng mga langis para ipahid sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi gumaan ang pakiramdam ng hari. Sa mga susunod na araw, lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan. Ang minsang malakas at matatag na pinuno, ngayon nanlalambot, tila walang sigla, at unti-unting nawawala ang ningning ng kanyang mga mata. Ang buong kaharian ay nababalot ng lungkot at pangamba, sapagkat mahal na mahal nila ang kanilang hari. Sa mga sandaling iyon ng pag-aalala, dumating ang isang ermitanyong matanda na kilala sa kanyang karunungan. Nakasuot siya ng maruming balabal, may dalang tungkod, at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mas malalim kaysa sa ordinaryong tao. Lumapit siya kay Haring Fernando at marahang nagsalita. "Kamahal-mahalang hari, ang iyong karamdaman ay hindi simpleng sakit. Ito'y isang pagsubok na itinakda ng tadhana. Tanging isang bagay lamang ang makakapagpagaling sa iyo, ang mahiwagang ibong Adarna." Nagkatinginan ng lahat sa silid. Ang pangalan ng ibon ay tila kumislap sa kanilang isipan. Nagpatuloy ang ermitanyo. Ang ibong Adarna ay isang nilalang na walang kapantay. Ang kanyang tinig ay nakakagamot ng anumang karamdaman, at ang kanyang awit ay nagbibigay ng kapayapaan sa sino mang makarinig. Ngunit tandaan ninyo, ang paghuli sa ibong ito ay hindi madali. Siya'y naninirahan sa Piedras Platas, isang punong narasa gitna ng bundok na mabangis at mapanganib. Kapag siya'y umaawit sa gabi, naglalabas siya ng 7 awitin na bawat isa'y nakapagpapabago ng damdamin. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang awit, siya'y naglalabas ng makapangyarihang dumi na nakakapagpaitim at nakakapagpatigas ng anumang bagay na kanyang mapatakan. Napasinghap ang lahat. Ang mga prinsipe ay nakinig ng mabuti, sapagkat sila ang inaasahan upang magdala ng lunas para sa kanilang ama. Kung nais ninyong mailigtas ang hari, dagdag pa ng ermitanyo, isa sa inyo ang dapat pumunta sa kabundukan, matagpuan ang Piedras Platas, at hulihin ang ibong Adarna. Tumango si Reyna Valeriana, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Ngunit sino sa aking mga anak ang may kakayahang gawin ito? Nagunahan sa pagsasalita ang mga prinsipe. Si Don Pedro ang panganay ay nagsabi, "Bilang ako ang panganay, ako ang nararapat na pumunta. Ako ang pinakamatapang at pinakakarapat dapat na humarap sa ganitong hamon." Si Don Diego naman ay sumunod. Kung si Don Pedro ay mabibigo, narito ako upang sumubok. Hindi ko hahayaang mawala ang ating pag-asa. Tahimik lamang si Don Juan. Siya ay nakaupo sa tabi, nakatingin sa kanyang amang may sakit. Hindi siya naghambog o nagmalaki, kundi taimtim na nagdasal sa kanyang puso na sana'y gumaling ang kanyang ama. Sa huli, pinagpasiyahan ng hari na unahin ang panganay. "Don Pedro," mahinang wika ng hari, "kung tunay mong hangad na mailigtas ako, ikaw ang unang maglalakbay. Dalhin mo ang lahat ng kailangan at mag-ingat ka sa iyong daraanan." Lumuhod si Don Pedro sa kanyang ama at nangakong ibabalik ang lunas. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, nagsimula ang kanyang paglalakbay. Umalis si Don Pedro sakay ng isang matikas na kabayo. Ang kanyang kasuotan ay yari sa pinakamagandang baluti at ang kanyang espada ay kuminang sa ilalim ng araw.
Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang mga malalawak na parang, mga ilog na kumikislap, at mga gubat na hitik sa hayop at halaman. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, dumating ang mga pagsubok. Nakaramdam siya ng pagod, gutom, at pangungulila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangitim sa kakahanap ng direksyon, at ang kanyang katawan ay bumigat sa pagod ng paglalakbay. Dumating siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng daan, at doon ay nakasalubong niya ang isang matandang ermitanyo. Ang ermitanyo ay payat, tila ba ginugupo ng katandaan, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. "Magandang araw, mahal na prinsipe," bati ng matanda. "Saan ka patungo?" Mataas ang tingin ni Don Pedro sa sarili. "Ako si Don Pedro, panganay na anak ng Haring Fernando. Ako'y patungo upang hulihin ang ibong Adarna. Ako ang magtatagumpay, at ako ang magiging bayani ng kaharian." Ngunit sa halip na tulungan siya, ngumiti lamang ang matanda at nagsabi, "Kung nais mong matagumpay na hulihin ang ibong Adarna, kailangan mong maging mapagpakumbaba. Huwag kang magpadala sa kayabangan, sapagkat ang kabundukan ay hindi nakikinig sa mga hambog." Hindi ito pinakinggan ni Don Pedro. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay nang hindi tumanggap ng kahit anong payo o tulong. Sa bawat hakbang niya sa kagubatan, lalo siyang nawalan ng direksyon. Ang kanyang pagkain ay naubos, ang kanyang katawan ay nanghina, at sa huli, hindi na niya natagpuan ang Piedras Platas. Sa halip, siya'y napadpad sa isang baryo at doon nanatili, nakalimutan ang kanyang misyon. Lumipas ang mga linggo mula nang umalis si Don Pedro. Sa palasyo, araw-araw ay hinihintay ng reyna at ng mga tao ang kanyang pagbabalik. Ngunit walang balita, walang senyales ng kanyang tagumpay. Ang isang beses na malakas at maaasahang prinsipe, ngayoy tila nilamon ng katahimikan ng malawak na kabundukan. Ang mga bantay na ipinadala upang sundan ang kanyang bakas ay nakabalik din na walang dalang balita. Sabi nila, sa gitna ng isang baryo ay may nakitang isang estrangherong anyo na nakadamit prinsipe, nakaupo lamang sa lilim ng isang puno, tila wala ng gana o layunin. Ito nga si Don Pedro. Sa simula ng kanyang paglalakbay, dala-dala niya ang kanyang tapang at yabang, ngunit unti-unting naubos ang kanyang pagkain at ang kanyang katawan ay nanghina. Ang dating lakas ng loob ay napalitan ng panghihina at pagkadismaya. Naisip niya, bakit pa ako magpapatuloy? Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko. Hindi ba't ako ang panganay? Ako ang tagapagmana. Hindi na kailangan na ako'y maghirap para sa isang ibon. At sa gayon, pinili niyang manatili sa baryo, kumain mula sa mga alok ng mga taga roon, at kalimutan ang kanyang misyon. Hindi siya bumalik sa palasyo dala ang kanyang pagkabigo, sapagkat ang kanyang pride ay mas mataas pa kaysa sa kanyang pananagutan. Nang makita ng reyna na hindi bumabalik ang panganay, ang susunod na si Don Diego ang tinawag. "Diego, anak ko," wika ng reyna, "nasa iyo ang aming pag-asa. Ang iyong ama ay lalong nanghihina. Ang kanyang paghinga ay mabigat, at ang kanyang mga mata ay halos hindi na magbukas. Kung tunay kang may malasakit sa iyong ama, gawin mo ang lahat upang matagpuan ang ibong Adarna." Tumango si Don Diego. Hindi siya kasing yabang ng kanyang kapatid, ngunit sa kanyang puso ay may nakatagong pagnanais na patunayan ang sarili. Kaya't umalis siya, dala ang kanyang armas, kabayo, at baong pagkain. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, tulad ni Don Pedro, nadaanan niya ang isang matandang ermitanyo. Ang ermitanyo'y nakaupo sa gilid ng daan. May dalang maliit na sako
at tila nanghihina. "Magandang araw, Ginoo," wika ng matanda. "Maaari ba akong makahingi ng kaunting pagkain? Ako'y ilang araw nang walang laman ang tiyan." Ngunit sa puso ni Don Diego ay may halong pagdududa. Naalala niya ang babala ng kanyang ina, "Mag-ingat ka sa mga estranghero sa daan." Kaya't tumingin lamang siya ng malamig at nagsabi, "Pasensya ka na, matanda. Ang baon ko ay para lamang sa akin. Malayo pa ang aking lalakbayin at baka ako'y magutom." At siya'y nagpatuloy nang hindi man lang lumingon. Kung siya lamang ay nagpakumbaba at nagbigay kahit kaunting pagkain, malalaman sana niya na ang ermitanyo'y hindi karaniwang matanda, kundi isa ring tagapangalaga ng kalikasan na siyang nagbibigay ng mga tanda at gabay sa mga tunay na karapat-dapat. Nagpatuloy si Don Diego sa gubat. Sa simula'y maayos ang kanyang takbo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang kabayo ay nanghina, ang pagkain ay naubos, at ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Dumating siya sa paanan ng isang bundok na mataas, at doon, sa ilalim ng naglalakihang mga puno, siya'y naupo. Sa halip na magpatuloy, siya'y nag-isip, kung hindi nagtagumpay si Pedro, paano pa ako? At kung sakaling matagumpay man ako, hindi ba't magiging tagumpay lamang iyon ng aming pamilya? Hindi ko. Wala ring saysay. At sa ganoong pag-iisip, unti-unti niyang iniwan ang kanyang misyon. Tumira siya sa isang malayong bayan, nakihalubilo sa mga tao, at tuluyan ng kinalimutan ang kanyang pangako sa kanyang ama. Samantala, sa palasyo, lalong nanghina ang hari. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay halos hindi na makagalaw. Ang mga tao sa kaharian ay nagdadalamhati sapagkat ang kanilang pinuno ay tila wala ng pag-asa. Sa silid ng hari, lumuha si Reyna Valeriana habang nakayakap sa kanyang asawa. "Wala na bang pag-asa? Dalawa sa ating mga anak ay nabigo. Sino pa ang maaasahan natin?" Sa gilid ng silid nakaupo si Don Juan. Tahimik siyang nakikinig at ang kanyang puso ay naninikip sa kalagayan ng kanyang ama. Lumapit siya sa kanyang mga magulang at marahang nagsabi, "Amang mahal, ina kong giliw. Ako'y hindi kasing lakas ni na Don Pedro at Don Diego, ngunit hindi ko kayang makita kang naghihirap. Hahayaan ba nating mawala ka nang hindi ko man lamang sinubukang iligtas ka? Ako po'y handang lumakbay. Ako'y maghahanap sa ibong Adarna at hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nadadala pabalik." Napaluha ang Reyna. "Ngunit anak, ikaw ang bunso. Paano kung mapahamak ka? Hindi ko kakayanin." Ngunit si Haring Fernando, sa kabila ng kanyang panghihina, ay tumingin kay Don Juan at marahang nagsabi, "Kung iyan ang iyong pasya, anak, ipagkakatiwala ko sa iyo ang huling pag-asa ng ating kaharian. Mag-ingat ka. At tandaan mo, higit sa lahat ng lakas, ang puso at kabutihan ang tunay na susi." At sa gabing iyon, habang ang buong palasyo ay natutulog, si Don Juan ay naghanda ng kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang pinakamabigat na armas o ang pinakamagarang baluti. Ang tanging dala niya ay isang matibay na espada, kaunting baon, at higit sa lahat, isang pusong puno ng pananampalataya. Sa kanyang mga mata ay makikita ang determinasyon, hindi upang magyabang, hindi upang ipakita na siya'y mas mahusay, kundi upang mailigtas ang kanyang amang mahal. At dito nagsisimula ang kanyang tunay na paglalakbay, ang paglalakbay na magpapatunay na, sa kabila ng kanyang pagiging bunso, siya ang magdadala ng pag-asa sa buong kaharian. Sa pagsikat ng araw, tahimik na umalis si Don Juan mula sa kaharian.
Ang hangin ay malamig at ang sinag ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng pananampalataya at sa kanyang isip ay iisa lamang ang layunin: mailigtas ang kanyang amang hari. Bitbit niya ang kanyang espada at isang maliit na bag na naglalaman ng kaunting pagkain at tubig. Hindi siya nagdala ng marangyang gamit, hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Para kay Don Juan, sapat na ang kanyang lakas, pananalig, at kabutihan ng loob. Habang siya'y naglalakad sa masukal na kagubatan, napansin niya ang mga ibon na umaawit, ang mga dahon na kumakaway sa simoy ng hangin, at ang mga bulaklak na tila nakangiti sa kanyang daraanan. Sa bawat hakbang, para bang ginagabayan siya ng kalikasan. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakbay, nakasalubong niya ang isang payat na matandang ermitanyo. Ang matanda ay nakaupo sa lilim ng isang puno, hawak ang kanyang tungkod, at tila gutom at pagod na pagod. "Magandang araw po, Ginoo," magalang na bati ni Don Juan. Ngumiti ang ermitanyo at sumagot, "Magandang araw rin, mahal na prinsipe. Maaari ba kitang mahilingan ng kaunting pagkain? Matagal na akong walang laman ng tiyan." Si Don Juan ay agad na nagbukas ng kanyang bag at inabot ang kalahati ng kanyang baon. "Mangyaring tanggapin po ninyo ito. Huwag kayong mag-alala. Sapat na rin ang natira para sa akin." Napatitig ang ermitanyo sa kanya at isang lihim ng ngiti ang gumuhit sa labi nito. "Ah, mahal na prinsipe, ikaw ay naiiba. Ang iyong mga kapatid ay dumaan din dito, ngunit sila'y nagmatigas at hindi ako tinulungan. Ngunit ikaw, sa kabila ng iyong sariling pangangailangan, ay nagbigay. Dahil sa iyong kabutihan, tutulungan kita." Itinuro ng ermitanyo ang malayong bundok na tila abot langit. Doon, sa tuktok ng bundok Tabor, nakatindig ang punong Piedras Platas. Doon mo matatagpuan ang ibong Adarna. Ngunit maging maingat ka. Sa gabi, ang ibon ay aawit ng 7 awitin. Pagkatapos noon, siya'y dudumi na may bisa upang gawing bato ang sino mang tatamaan. Kung nais mong magtagumpay, sundin mo ito. Bago dumilim, sugatan mo ang iyong sarili at ipahid ang dayap sa sugat. Sa tuwing matatapos ang awit ng ibon, hiwain mo ang sugat upang hindi ka makatulog. At kapag natapos na ang 7 awit, saka mo lamang siya hulihin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, iniabot ng ermitanyo kay Don Juan ang isang maliit na kutsilyo at isang sisidlan ng dayap. "Ito ang iyong magiging sandata laban sa antok at sa hiwaga ng awit ng ibon. Ingatan mo ito at ingatan mo rin ang iyong puso." Lubos ang pasasalamat ni Don Juan. Yumuko siya at nagpaalam sa matanda. Dala ang bagong lakas ng loob at ang mahalagang kaalaman. Ilang araw pa siyang naglakad hanggang sa makarating sa paanan ng bundok Tabor. Mataas ang bundok, nababalot ng ulap ang tuktok, at ang mga puno ay tila napakataas, umaabot sa langit. Ang paligid ay tahimik, ngunit sa bawat kaluskos ng dahon ay may kasamang hiwaga. Habang umaakyat, naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang puso ay patuloy na umaawit ng dasal. "Ama ko, reyna kong ina, at bayan kong mahal, ako'y magtatagumpay para sa inyo." Sa wakas, sa itaas ng bundok, nasilayan niya ang puno ng Piedras Platas. Ang puno'y kakaiba. Ang mga dahon ay kumikislap na parang pilak, at ang mga sanga ay tila umaabot sa kalangitan. Sa kanyang mga sanga, naroon ang isang ibon na higit pa sa lahat ng kanyang nakita, ang ibong Adarna. Ang kanyang mga balahibo ay kumikislap sa iba't ibang kulay, minsan ginto, minsan pilak,
at minsan ay parang bahaghari. Sa bawat galaw niya, ang kanyang mga pakpak ay tila naglalaro ng liwanag. Dumating ang gabi. Ang buwan ay sumilip mula sa likod ng mga ulap at ang katahimikan ay bumalot sa buong bundok. Umupo si Don Juan sa ilalim ng puno ayon sa bilin ng ermitanyo. Nang maghanda ang ibon upang umawit, sinugatan ni Don Juan ang kanyang braso at pinahira ng dayap. Ang hapdi ng sugat ay nagpapanatili sa kanya ng gising. Unang awit, malambing at banayad. Ang himig ay tila duyan na nagpapaantok sa sino mang makarinig. Si Don Juan ay nakaramdam ng antok, ngunit pinisil niya ang sugat upang manatiling gising. Ikalawang awit, mas malalim, puno ng lungkot. Para bang ikinukwento ng ibon ang mga pagdurusa ng mundo. Naluha si Don Juan, ngunit nanatili siyang mulat. Ikatlong awit, magaan at masigla. Tila awit ng pag-ibig at pag-asa. Nakaramdam si Don Juan ng init sa kanyang puso, ngunit hindi siya bumigay. Ikaapat na awit, malungkot, parang awit ng pamamaalam. Ang puso ni Don Juan ay halos mabasag sa lungkot, ngunit muli niyang sugatan ang sarili upang manatiling gising. Ikalimang awit, masaya, parang himig ng mga bata. Napangiti si Don Juan ngunit alam niyang hindi siya dapat magpakampante. Ika-anim na awit, maharlika at marangal, parang papuri sa mga Diyos. Naramdaman ni Don Juan ang bigat ng kanyang pananagutan, ngunit mas lalo itong nagbigay sa kanya ng lakas. Ikapitong awit, ang pinakamagandang awit sa lahat. Punong-puno ng hiwaga, para bang pinagsama ang lahat ng emosyon ng mundo. Lungkot, saya, pag-ibig, at pag-asa. Ang mata ni Don Juan ay halos pumikit, ngunit buong lakas niyang pinisil ang sugat at nanatiling gising hanggang sa huling nota ng awit. Pagkatapos ng ikapitong awit, dumumi ang ibon. Ang dumi ay tumama sa mga bato at halaman, at agad itong nagdilim at naging bato. Muntik nang tamaan si Don Juan, ngunit siya'y nakailag. At nang ang ibon ay tuluyang nakatulog, dahan-dahan siyang umakyat sa puno, gamit ang kanyang tibay at tapang. Maingat niyang inilabas ang tali at ibinalot sa ibon. Sa wakas, nahuli niya ang ibong Adarna. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mahiwagang ibon na makakapagpagaling sa kanyang ama. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kagaanan na dulot ng kanyang sakripisyo at kabutihan. Salamat Diyos ko, bulong ni Don Juan, at sa wakas ay nadakip ko ang ibon. Ngayon, maibabalik ko ang pag-asa sa aming kaharian. Sa ilalim ng malamlam na buwan, naglakad si Don Juan pabalik. Dala ang ibong Adarna sa kanyang paglalakbay pa uwi sa palasyo. Tahimik ang paligid nang si Don Juan ay matagumpay na nakabalik mula sa bundok Tabor. Dala-dala ang hawla kung saan naroon ang makapangyarihang ibong Adarna. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang isipan ay nagpapasalamat sa lahat ng pagtulong na nakuha niya sa kanyang paglalakbay. Sa wakas, matapos ang matagal na hirap, may dala na siyang lunas para sa kanyang amang hari. Subalit, sa malayo, may dalawang matang mapanibugho na palihim na nagmamasid. Ang kanyang mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Matagal na nilang kinikimkim ang inggit kay Don Juan. Para sa kanila, hindi makatarungan na ang bunsong kapatid ang siyang nakatanggap ng tagumpay, habang sila na may nabigo at nagapi ng sariling kahinaan. Habang si Don Juan ay nagpapahinga sa lilim ng isang malaking puno sa tabi ng isang malinaw na batis, nilapitan siya ng kanyang mga kapatid. Una, magiliw ang kanilang tinig, puno ng papuri at tila'y paghanga. Juan, napakagaling mo, ani Don Pedro, sabay ngiti. Walang makakagawa ng nagawa mo. Oo nga,
Dagdag ni Don Diego. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo makakabalik ng ligtas. Napangiti si Don Juan. Walang bahid ng pagdududa sa kanyang puso. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. At sa kanyang isipan, ang tagumpay na ito ay tagumpay nilang lahat. Ngunit sa kanilang kalooban, ang masamang balak ay unti-unting sumisibol. Habang si Don Juan ay nakahimlay, pinagtulungan siyang saktan ng kanyang mga kapatid. Pinukpok siya at halos mawalan ng malay. Sa kanilang kamay, nakuha nila ang hawla ng ibong Adarna. Iniwan nila si Don Juan na halos wala ng lakas, sugatan at mag-isa sa gitna ng kagubatan. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata, tumulo ang kanyang luha. Bakit mga kapatid? Bulong niya sa sarili. Ano ba ang aking pagkukulang? At siya'y tuluyang nawalan ng malay. Samantala, sina Don Pedro at Don Diego ay nagbalik sa kaharian na uwaring sila ang may tagumpay. Buo ang loob nilang ipapakita sa kanilang amang hari na sila ang nakahuli sa mahiwagang ibon. Tinanggap sila ng palasyo ng may galak at pag-asa. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Ang ibong Adarna ay hindi kailanman maaring dayain. Nang ilabas ito sa harap ng hari, kumanta nga ito. Ngunit ang awit ay puno ng lungkot at paninisi. Sa bawat himig, ramdam ng hari na may kulang, na may isang mahalagang bahagi ng katotohanan na hindi pa lumalantad. Samantala, si Don Juan ay naiwan sa kagubatan. Subalit sa kabila ng kanyang sugat at panghihina, hindi siya pinabayaan ng kapalaran. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang mahiwagang matanda. Don Juan, wika ng matanda, ang iyong puso ay dalisay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng pagtataksil, may gantimpalang naghihintay. Bumangon ka at ipagpatuloy ang iyong pakikibaka. Ang iyong kabutihan ang siyang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Nagising si Don Juan na may bagong lakas at pag-asa. Sa kabila ng sugat, nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Sa kanyang paglalakbay pabalik, muli siyang hinarap ng iba't ibang pagsubok. Mga mababangis na hayop sa gubat, mga bundok na tila walang hanggan, at mga gabi ng gutom at lamig. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagsubok, naaalala niya ang kanyang ama at ang pagmamahal na nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. At sa dulo ng lahat ng iyon, natagpuan niyang muli ang kanyang landas pabalik sa kaharian. Ngunit alam niyang hindi madali ang pagbabalik, sapagkat higit pa sa kanyang sugat ang bigat ng katotohanan. Ang katotohanang siya'y ipinagkanulo ng mismong mga taong inaasahan niyang kakampi. Habang lumalapit siya sa palasyo, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Ngunit kasabay nito ay ang matibay na paniniwala na ang totoo, gaano man ito ikubli, ay laging lilitaw sa tamang oras. Pagkaraan ng napakaraming pagsubok, nakabalik din si Don Juan sa kaharian ng Berbanya. Dahan-dahan niyang tinahak ang landas, pabalik sa palasyo, at sa bawat hakbang ay dama niya ang bigat ng nakaraan, ang mga sugat ng pagtataksil, ang lamig ng pagkakalimutan, at ang bigat ng mga sakripisyo. Ngunit higit pa roon, dama rin niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Dahil sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatawad at manalig na may mas mataas na layunin ang bawat nangyari. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga tao. Hindi nila inaasahan na siya ay makakabalik pa. Ang balita ay matagal nang kumalat na nawala si Don Juan sa gubat, at ang mga prinsipe lamang na sina Don Pedro at Don Diego ang naiulat na bumalik, kaya't nang makita siya ng mga tao, mayroong pagkamangha at tuwa. Pagpasok sa palasyo, agad niyang pinuntahan ng ibong Adarna.
Inilagay ito sa isang gintong hawla at dinala sa harap ng kanyang amang hari na nakahiga pa rin sa kama, maputla at mahina. Nang kumanta ang ibon, unti-unting bumalik ang sigla ng hari. Bawat liriko ng awit nito'y tila gamot na dumaloy sa ugat ng hari. Ang kanyang balat na namumutla ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang hininga ay naging malalim at maayos. Ang lahat ng naroroon ay napaluha sa tuwa at pasasalamat. Juan, aking bunso, mahinang wika ng hari nang siya ay tuluyang nakabangon. Sa iyong kabutihang loob, muling nanumbalik ang aking buhay. Wala akong kayang ipagkaloob na higit pa sa aking kaharian at pagmamahal. Ngunit si Don Juan, sa kanyang kababaang loob, ay sagot lamang, Amang mahal, sapat na sa akin na kayo'y muling gumaling. Ang tunay na gantimpala ay ang makita kayong masigla at masaya. Gayunpaman, hindi rin naiwasan ng hari na mapansin ang kakaibang tinginan ng tatlong magkakapatid. Bagaman nagtatangka sina Don Pedro at Don Diego na magpakita ng pagkatuwa, hindi matakpan ang bigat sa kanilang mukha. Alam ng hari na mayroong lihim na nangyari, ngunit pinili niyang huwag agad husgahan. Sa mga sumunod na araw, sinubok ang tatlong prinsipe sa iba't ibang paraan upang malaman kung sino ang tunay na may pinakamalinis na puso at nararapat mamuno balang araw. Pinagkatiwalaan sila ng mga gawaing susukat sa kanilang pagiging tapat, maawain, at makatarungan. Sa bawat pagsubok, kitang-kita ang pagkakaiba. Sina Don Pedro at Don Diego ay madalas kumilos ayon sa kanilang pansariling interes. Nais lamang nilang masabing sila ang pinakamahusay. Ngunit si Don Juan, tahimik lamang, mapagpakumbaba, at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Sa kabila ng mga sakit at sugat na natamo mula sa kanyang mga kapatid, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, siya ay nagpakita ng kabutihan at pag-unawa. Naging malinaw sa hari at sa buong kaharian kung sino ang tunay na karapat-dapat sa trono. Ngunit bago pa man gawin ang formal na desisyon, tinawag ng hari ang tatlong magkakapatid. Mga anak, wika niya, hindi ko hinahangad ang pagkakahati-hati ninyo. Higit sa lahat, nais kong maghari sa inyo ang pagmamahalan at kapatawaran. Ang kaharian ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa ng pamilya. Tumango si Don Juan at mahigpit na niyakap ang kanyang mga kapatid. Kahit labis ang ginawa nilang pasakit sa kanya, pinili niyang patawarin sila. Ang kanyang puso ay malinis, at ang kanyang kapatawaran ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas. Napaluha si Don Pedro at Don Diego. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang lalim ng kabutihan ng kanilang bunsong kapatid. Sa harap ng hari at ng buong kaharian, sila'y humingi ng tawad. Mula noon, nagbago ang kanilang samahan. Hindi man naging madali ang lahat, ngunit nagsimula silang magtulungan at magdamayan. Si Don Juan, sa kanyang kababaang loob at kabutihang puso, ang siyang naging ilaw ng kanilang pamilya. At ang ibong Adarna, na siyang naging saksi sa lahat ng hirap at pagtataksil, ay nanatili sa palasyo. Tuwing gabi, umaawit ito ng mga himig na nagpapakalma at nagpapaalala sa lahat ng aral ng kanilang karanasan. Ang halaga ng pagtitiis, ang kapangyarihan ng kabutihan, at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sa huli, muling namuhay ng payapa ang kaharian ng Berbanya. Ang hari ay gumaling, ang mga prinsipe ay nagkakaisa, at ang mga tao ay mas lalong minahal ang kanilang pamilya, hari at mga anak. At tulad ng awit ng ibong Adarna, ang kanilang kwento'y nananatiling buhay. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi ang trono o korona, kundi ang kabutihan ng puso,
at ang kakayahang magpatawad. At ngayon, kaibigan, pumikit ka na. Damhin mo ang himig ng ibong Adarna na dahan-dahang umaawit sa dilim ng gabi. Tulad ni Don Juan, bitawan mo ang lahat ng bigat ng puso. Patawarin mo ang mga nakasakit at yakapin mo ang kapayapaan. Sa bawat himig, damhin mo ang katahimikan. Hayaan mong ang iyong paghinga ay dahan-dahang lumalim at sa iyong pagtulog, madama mo ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Matulog ka na ng mahimbing. Magandang gabi.